Ang lambing ng gabi ay sumasabay sa pag-aalalay ni Shen Yuan kay Menglo patungo sa kanyang kama. Doon, sa piling ng lambot ng unan at kumot, isang mapang-akit na ngiti ang sumilay sa labi ni Menglo. Sa malambing ngunit mapangahas na tono, sinabi niya, "Daddy, naging masama ako kanina, paparusahan mo ba ako?" Nahulog ang tingin ni Shen Yuan sa mga mata ni Menglo, puno ng lambing at hamon. Isang mapaglarong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Ano iyon, aking Menglo?" Ang tanong niya, ang boses ay puno ng pag-uusisa. Muli, bumulong si Menglo, isang salita lamang ngunit sapat na upang mag-alab sa puso ni Shen Yuan, "Daddy." Dahil doon, agad na sinunggaban ni Shen Yuan si Menglo at nilantakan ito habang sinasabi dito na napakaganda ng narinig ko, kaya ngayon, iparamdam ko sa iyo ang init ng pagmamahal ko. Dahil sa ginagawa ni Shen Yuan, napapaungol na lang sa sarap si Menglo habang sinasambit niya ang salitang daddy. Isang oras silang nagkasama, pagkatapos, pagod na pagod si Menglo. Ngunit naisip niya, kahit na hindi isaalang-alang ang ibang bagay, si Shen Yuan ay talaga namang kaakit-akit. Samantala, hindi man lang pinagpawisan si Shen Yuan. Aniya kay Menglo, "Hindi ba't ikaw ang magiging personal kong tagapagsanay? Handa na ako sa susunod na pagsasanay, huwag kang susuko." At agad siyang sumugod muli kay Menglo na nakatalikod. Namula si Menglo at naguguluhang naisip, "Kakatapos lang natin. Paano ka nakahanda agad? Hindi ito maaari." Isang oras pa silang nagtagal. Habang nagpapahinga, daing ni Menglo, "Grabe. Mamamatay na ata ako, ganito ba ang lambing mo? Nasaan ang sinabi mong pagiging malumanay?" Nakatingin si Shen Yuan sa pagod na si Menglo. "Mahinahon naman ako," sagot ni Shen Yuan, "50% lang ng lakas ko ang ginamit ko. Mas malakas pa ang ginagamit ko kay Nana." Pagod na pagod si Menglo, "Huwag kang mag-imbento. Narinig kita sa cafeteria, maihahambing ba iyon sa ngayon? 50% daw, parang 120% ang gamit mo. At ang laki ng pinagbago mula noon." Napatingin si Shen Yuan sa kanyang katawan at naisip, kasanayan at kalupitan. Isang banal na teknik na walang kapaguran. Pero parang nawawalan na ako ng lakas. Parang payat na ako ngayon. Agad niyang tiningnan ang kanyang katayuan, 182 centimeters ang taas niya, 70 kilo ang timbang, at 69 ang kanyang kalusugan. "Nawalan nga ako ng 2 kilo kumpara noong nakaraang kalahating buwan, at bumaba pa ang kalusugan ko ng 3 puntos. 182 centimeters ang taas ko pero 70 kilo lang ang timbang ko. Hindi kaya ito?" Dahil sa nangyari, agad na sinabi ni Shen Yuan kay Menglo, "Mag-ehersisyo tayo bukas ng umaga." Nagulat si Menglo, "Dito mo pa talaga iisipin ang gagawin natin bukas? Baka mamaya magbago pa ang isip mo." Nagulat naman si Shen Yuan sa iniisip ni Menglo. "Iyan lang ba ang iniisip mo? Totoong ehersisyo ang tinutukoy ko. Hindi mo ba napapansin na payat na ako?" Bumangon si Menglo at tumawa, "Ngayon mo lang napansin na payat ka pala." Sumeryoso si Shen Yuan, "Kung uulitin mo pa yan, hindi ka na makakabangon." Agad na nagsorry si Menglo, "Mali po ako, mali po, Daddy, hindi na po mauulit." Napangiti si Shen Yuan, "Mabuti naman. Sige, tulungan mo akong gumawa ng plano." Tumayo si Menglo, "Maliligaw muna ako, tapos gagawan kita ng plano sa pagkain at ehersisyo. Kailangan mong mapanatili ang tamang body fat percentage, pagsasamahin natin ang cardio at anaerobic exercises." "Sige, paghanda na ang plano, sisimulan na natin bukas," sagot ni Shen Yuan. Habang papasok sa banyo, sabi ni Menglo, "May gym naman sa Ginyo, doon na lang tayo. Bukas ng umaga uuwi ako para sa damit ko, at bibilhan na rin kita ng damit." Pagkapasok ni Menglo sa banyo, biglang lumitaw ang system notification, nakadetect na magsisimula na ang host sa pag-eehersisyo. Ang perpektong buhay ay hindi lang kayamanan at tagumpay sa negosyo, kailangan din ng magandang pangangatawan. Na-activate na ang fitness panel.
Limitadong misyon, kung sa loob ng isang buwan ay umabot ang host sa 75 kilo at mapanatili ang body fat percentage na 12% hanggang 15%, i-upgrade ng system ang pangangatawan ng host sa perpektong estado. Tandaan, magtatagal ito ng 2 taon. Binasa ni Shen Yuan ang notification, fitness panel. May ganito pala ang father system. Nakita niya ang kanyang fitness panel, taas, 182 cm, timbang, 70 kilo, kalusugan, 69, BMI, 21.1, body fat, 21%. Ang misyon ay nakatuon lang sa timbang at body fat, doon na lang ako mag-focus. Napansin niya ang arrow sa ibaba. Pag-click niya, lumitaw ang iba pang mga notification, business administration, investment management, impromptu speech, human resources management, at iba pa. Fitness lang pala ang isang bahagi, marami pa pala. Mukhang makukuha ko ang mga skills na ito kung matutupad ko ang misyon. Sa father system, ang matututunan ng iba sa loob ng ilang taon, matututunan ko sa loob lang ng isang buwan. Ang galing! Kinabukasan, bumalik si Menglo kay Shen Yuan, nakasuot na ng magandang damit at may dalang pagkain. Nakangiting sabi niya, masyadong mataas ang calories ng almusal dito sa hotel, kaya nagluto ako ng fitness lunch para sa umaga at tanghali. Kain na, ginawa ko to sa bahay, 6:30 pa lang ng umaga. Pagkabukas ni Shen Yuan sa baunan, bumungad ang masasarap at masustansyang pagkain, perpekto para sa kanyang diet. Ang dami naman nito. Magaling, Coach Liu, puri ni Shen Yuan. Lumapit si Menglo, natutuwa akong alam mo kung gaano ako kahirap magluto. Sa susunod, huwag mo na akong pahirapan kagaya kagabi. Tanong ni Shen Yuan, ako lang ba ang nakaramdam na pinahirapan kita? Wala ka bang naramdaman pang iba? Imbes na makipagtalo, sabi na lang ni Menglo, panalo ka na, masaya ka na. Kumain ka na, pagkatapos nito ehersisyo na tayo. Oo, sagot ni Shen Yuan. Ilang sandali pa, nasa gym na sila. Agad na naaga ni Menglo ang atensyon ng lahat dahil sa kanyang kagandahan. Habang naglalakad sila, maraming tao ang napatingin kay Menglo. Kailan pa nagkaroon ng ganito kagandang trainer ang gym natin? Bulong ng isang lalaki. Ang ganda ng katawan niya. Kumento naman ng isa pa. Nakarating sila sa kanilang pwesto, at sinimulan ni Menglo ang pag-aayos ng mga gamit ni Shen Yuan. Ang lalaking nasa harapan nila ay hindi mapigilan ang pagtingin sa likuran ni Menglo. Huwag na akong lumingon pa, baka kung ano pa ang mangyari, bulong niya sa sarili. Isang lalaking may magandang pangangatawan naman ang nagpakitang gilas kay Menglo, iniisip, paano naman nakuha ng isang mahina at walang alam sa ehersisyo ang isang babaeng kasing ganda mo? Sayang naman, bakit hindi mo na lang ako pansinin? Samantala, habang nag-eehersisyo si Shen Yuan, bilin ni Menglo, Shen Yuan, paluwagin mo ang galaw mo, huwag kang gagamit ng momentum. Sa gilid, isang pamilyar na mukha ang makikita, si Hao Jun. Nagulat siya nang makita si Shen Yuan. Sino naman kaya yung diyosa sa tabi niya? Hindi ba't kasama nito sa mall dati yung isa pang magandang babae na bumibili ng bag? Ang bilis naman niyang magpalit-palit. Ang saya-saya naman niya. Habang nagpapahinga si Shen Yuan, sabi ni Menglo, halatang ang hindi ka sanay mag-ehersisyo, pagod ka na agad kahit ilang ulit lang. Pero okay lang naman para sa unang araw. Uminom ka ng tubig, dahan-dahan lang, hindi naman natin kailangan magmadali. Kinuha ni Shen Yuan ang tubig at medyo nang aakit na tanong, talaga? So, kailan natin kakainin yung hot tofu? Ang kulit mo naman, sabi ni Menglo. Samantala, naiinis si Hao Jun sa gilid. Ang gago, nag-e-enjoy dito sa bago niyang girlfriend, tapos ako hindi ko map-contact si Jo Wantang sa telepono. Binlock niya ako sa WeChat, hindi ko alam kung saan siya nakatira, hindi ko man lang matanong kung bakit kami naghiwalay. Nakakainis. Biglang may naisip siya, isang masamang plano. Teka nga, baka marami siyang babae. Kung ipapaalam ko ang totoo niyang kulay, magagalit ang normal na babae, di ba?
Gagawin ko to, tingnan natin kung paano ka makakariyak. Lumapit siya kay Shen Yuan na nagpapahinga. Shen Yuan, ang swerte naman, nandito ka rin pala. Kalmadong sagot ni Shen Yuan, ikaw pala, ano yun? May kailangan ka ba? Wala naman, nakakita lang ako ng kakilala kaya binati ko, sabi ni Hao Jun. Naramdaman ni Shen Yuan na hindi maganda ang intensyon nito. Kung wala ka namang kailangan, babalik na ako sa pag-eehersisyo ko. Naiinis na si Menglo sa panggugulo ni Hao Jun. Layuan mo na kami. Huwag mo na kaming guluhin pa, bulong niya sa sarili. Napakamot ng ulo si Hao Jun. Ganon ka ba ka-eager na umalis ako? Hindi pa nga ako tapos magsalita, Sinimulan na niya ang plano niya. Yung babaeng kasama mo sa mall dati, bakit wala siya ngayon? Ang close niyo yata, ang dami mong binili para sa kanya, Isang masamang ngiti ang sumilay sa labi niya. Kung normal lang ang relasyon niyo, dapat magalit at magtanong si Menglo. Excited na akong makita yun. Pero pagkaraan ng 20 segundo, walang reaksyon sina Shen Yuan at Menglo. Nagtaka si Hao Jun. Walang reaksyon. Imposible. Hindi pala sila ganoon. Sinigawan niya si Menglo, Hoy, ikaw, narinig mo ba? Yung babae. Seryoso nang tumingin si Shen Yuan kay Hao Jun. Hao Jun, tama na. Bakit ka nakikialam? Close ba tayo?